Afternoon guys, okay, mag-tutorial tayo ngayon gamit ang 3ds Max tsaka Corona Rendering Engine. So, gawin tayo isang 3D scene from building to render, okay? So, let's start. I-import ko ito yung um, bahay na na-model natin last time. Sa natin to. So, import. So, ito na yung bahay na ginawa natin. So, meron na siyang texture actually. So, ang gagawin lang natin dito is papakita ko sa iyo kung paano ito nilagyan ng texture ulit. Para at least, sige, gawin natin white siya muna. So, at the moment is B-ray siya. So, kailangan natin siyang i-convert sa Corona. So, sa natin to. So, kailangan natin naka-switch to, tsaka everything. So, after nyan, at lagyan natin siya ng texture. Ito lang muna. Tapos, gamitin yung white. So, ito yung standard ko na gagamit lagi. Yung white ko is 205 lang yung value. So, yan. Ito na siya. So, ang first natin gagawin is mag-set up tayo ng camera kasi siyempre meron tayong model. So, for example, yung request ng customer ng camera is eye height left or left view. So, ito. Meron ditong camera icon sa gilid. Tapos, meron na ditong Corona Cam. So, lagyan natin to. Tapos, ganito gamitin natin yan. So, after natin yan, right click natin para makancel yung selection dito. So, at the moment, nasa pinakababa siya, naka-zero siya sa z-axis. So, ang gagawin natin is, i-set up natin siya na 1.8 meters. So, or 1, yan. Ganon din dito sa target niya. Ito. Pero actually yung sa target, magdedepende yan sa gusto mong angle. I mean height ng view mo. So usually yung standard na alam ko is 35 yung focal length. Pwede mo din gamitin 28. Maganda, depende sa iyo sa gusto mo. Yan, so yan, ito yung angle natin. Para maging gitna siya at maganda yung ano niya, kailangan natin i-activate yung safe frame dito sa plus, configure viewport, tsaka safe frame, at ito, click mo na to, apply mo lang. Okay, di ba hindi siya lumalabas? So, ang gawin natin is meron dito sa taas, baka may itong manual ba? Data view, hindi mo siya makita dito. So, kung gusto mo siya makita yung safe frame niya, ito pala. Yan o, shift F. So, kailangan siyang pindutin yung shift tsaka F. Yan, ito yung output size natin na ginawa. So, ang gagawin natin dyan is mag-set tayo ng output size dito. So, usually na ginagamit natin standard is HDTV. Kumbaga yung 1080p. Yan lang muna. Pero babaan lang natin para mabilis yung render natin. Ito lang muna. Yan. So, ito yung setup. Di ba medyo pangit yung kanyang angle. So, ayun yung height ng camera. So, ang gawin natin, click natin yung camera. Automatic natin yung vertical view para maging 2 point siya. Click natin to. Tapos, press natin yung C or camera. Click natin yung Z axis. Yan. So, ganyan siya. For example, depende sa inyo kung yung paano nyo i-set up. So, move natin dito. Yan, center natin siya sa grid na to. So, teka na. Okay, so, mas na okay na kayo sa view na to. So, babalik sa perspective. Maglalagay ito lang, i-hide mo natin pala yung camera para hindi natin magalaw. Yan, naka-hide na. So, lalagyan natin siya ng texture. So, first, yung road, no? Actually yung road, hanganap ako ng texture dito sa akin. So, lagay ko na sa desktop. Kumbaga, practice. Dito mo natin lagay. Map. Yan. So, hanap tayo ng, meron ako ditong texture na maganda. Ito. Isa, okay na yung isa.
So, practice. Yan. Practice. Lagay kasi dito. Tapos, isa pa. Kolektahin lang natin. Hindi. 2355. Then, ito, meron ditong ginawang bump na dati pa. So, copy natin to. Lagay natin dun sa folder ng practice. Yan. Ito na yung dalawa mo nang kailangan natin. Tapos, ibabahin natin yung kulay ng ating rendering. So, after nyan, lagay natin yung road. So, press rin yung F, labas yung material editor. Ito, sa second slot. Lagay natin ito. After nyan, drag natin. Lagyan natin ng texture, yung corona, bitmap. So, lalabas sa automatic. Tapos sa desktop. Practice, map, saka yung road. Ito. So, after nyan, punta natin sa modifier list. Click natin yung road. Make sure ninyo na naka-UV map siya. So, kung paano siya malagay, so hanapin natin siya dito sa modifier list. Press mo yung U, tapos UV map. Yan. Tapos naka-box. Depende siya plain, pwede din box. Pero nakasanayan ko kasi is box. So, yan. Ang box kasi para yun sa mga actually sa mga ganito, sa mga 3D models. Ito kasi plain lang eh. Kaya, depende sa inyo. Okay, so, okay yan, i-view ko siya dito. Show shaded material in viewport. So, hindi siya makikita dahil na yung size niya is 1mm 1mm lang. So, kailangan siyang i-adjust. Try natin muna 2,000 by 2,000. So, nakikita rin nyo, meron siya parang parang sira siya na mapapalit ulit ito pattern. Try natin munang lakihan siya. For example, kapag okay ka dito sa ganitong setup ng size, ang gagawin natin is i-randomize natin siya. Tingnan natin yung bitmap. Ito, yung Corona kasi meron siyang UVW randomizer. Tapos click natin to. Yan, tapos maglagay tayo dito lang for example 2,500, 5,000, ganyan. So once na-view mo yan siya, tayo natin ito yung environment effects, pa siya na yung 8. Yan, lalabas to. Gawin muna natin itong puti para makita natin yung texture niya. Perspective P. Medyo ulit pa rin siya. So, ang gagawin natin dyan, kasi yung ginawa natin dito sa balance ba. So, ginawa ko siyang interactive para makita natin yung material niya. So, gawin natin siyang 6,000. Tayo rotate para hindi siya masyado siyang randomize siya, parang randomize. Natin view. Yan. So, pag okay na siya, makita niyo parang randomize siya. Parang ganyan. So, kapag okay na dyan, so, punta tayo sa bahay na. So, okay. So, next natin gagawin is yung mag-grate ng glass. So, i-open ko yung material editor ng material library ng Corona. Glass, ito yun siya. Off natin yung interactive ito. So, nalagay natin yung glass. So, apply natin siya dito. Yan. Apply siya. Yan. So, nalagay natin yung glass. Tapos, ang next natin ilagyan yung ito yung garage door niya. So, apply natin na ito. Depende sa inyo kung gusto nyo siyang rename o hindi. So, yan. So, gusto ko kasi black and white lang. So, try mo natin white lang muna. Ay, sorry. 205. Yan. Tapos, lagyan siya ng konting glossiness. 0.65. Tapos, dito is 0.6 lang. Yan. So, yan siya. Tapos, ang next natin gawin is maglagay ito ng black. Tapos, dito sa part ito. Sorry. Hindi, mali. Dito muna tayo. Para, tapusin natin. So, usually, ginagawa ko sa black is 5 or 1 to 5. Yan ang value ng black na ginagawa ko lagi. Yan. So, lahat ng stock ko material is gagawin kong black. Yan. Di ba nandito sa baba?
Yan, for example yan. Tapos nalagyan ko siya ng UV mapping box kasi naka 3D model siya. So, ito pala. Teka. Sa nakikita nyo, meron parang naka-italic siya. So, kung natin click nito para magiging unique siya. Bawat isa. Yan. So, bawat isa meron na siya. Yan. Ito din, black ko. Click ito. Yan. Once na okay ka na dyan, ang gawin natin next is lalagyan natin siya ng bump map. Type ko muna itong gawing 5. Tapos, lagyan ko siya ng bitmap. So, itong gamit natin bitmap, bump. Hindi mo kailangan ng displacement kasi maganda naman yung kahit ng bump lang. So, real world. Ano kaya yung sukatan? Tayo natin muna 700. Sorry. Yan. So, paano natin siya i-test render? So, saan hindi siya makikita ata? Pero parang ganyan na siya actually. So, after nyan, ang nasa gawin is yung mga siding. Gawin natin siyang gray. Temporary. Ano to? Random color yung nagagamit ko. Tayo na gawing 130. Pang light gray ba? Yan, light gray siya. Mas maganda ata ang darker pa. Konti. 100 na lang. Yan. So, kapag okay yan dyan, dito naman tayo sa railings. So, ganyan siya. Yan. Black tayo, lagyan ko ng ito. Walang glass. Kaya lalagyan ng glass. Yan. So, lagyan siya ng dosinis. Ito. Itong 0.5. Tapos ito 0.7. 0.7 lang. Bakit ng doble? Yan. Kaya dito. So then, lagyan ito. Yan. So, ito. Okay na. So, ito naman tayo sa sidewalk. So, ang Corona kasi meron siyang concrete. So, kahit ano dito muna. So, kaya. Ito muna. Tapos kopya natin to sa isang ano. Yan. So ito muna. Yan. So kaya sa lagyan ng review. Okay, meron na. Ito gawin ko sa black. Yan, naka-UV map na sila. Ito naman, ito gamitin kong isang concrete. Yan. So hindi siya nakita kasi naka-close ata yung ano niya, yung show the texture. Yan. Yan, kita na siya. Oops, mali yata to. Ito dapat yun eh. Yan. Yan siya. So, okay. So, kapag okay ka dito, tayo natin lagyan ng texture, ng ilaw. So, dito tayo sa environment and effects. So, press ko lang yung 8, lalabas to. So, lagyan tayo siya ng Corona color correct. Tapos, i-drag ko siya dito. Instance. Once na okay na yan, lalagyan mo dito, punta sa input, bitmap, automatic lalabas to, yung folder ng kung saan mo yung last one na open. So, meron ako dito ginagamit ay SDRI, ito yan. Try mo natin gamitin yung teka, yung usual ko ginagamit is yung 18, ito. Yung parang hapon ba, parang 2 PM or 3 yata, lang ganun. Yan. Tapos konting ikot, ito, rotation degree, tayo natin gawin 40. So, tayo natin siyang test render. Yan. So, meron tayong meron lang kulong dito, kaya tayo re-apply ng okay, wala na akong ginagalaw dito. So, sa post-processing pala ng frame buffer ng Corona, nilalagyan ko parati ng Reinhard. Tapos ginagawa ko itong 1.2 lang. Para mawala lang yung burn area nyo. Pero meron pa rin siya. So, ang gagawin natin is
Dito ako nag-adjust. So, bawasan ko yung pagka-yellowish niya. Ginawa ko minsan 6.1 or 6.2. Yan. Tapos, ginawa itong negative 0.5. Try natin na. Yan. So, taas natin to. Gawin itong 1.3. Yan, nawawala na yung burn niya. So, once okay ka dyan, for example, ganito na yung gusto mong setup. So, may tayong nagdugan pala na black part. Ito yan. Ng UV map. Kapag okay na dito, ano natin siya, i-highlight, tapos i-group, para na siya magalaw. Yan. After nyan, nagagawa tayo ng isang plane. Yan. Gawin natin kasi 1 lang yung segments niya. Convert natin siya as poly. So, gawin natin is tagatan siya dito. Mag-model tayo. Yan. Ito yan. Snapping pala. Ito yung nakalagi ko nagamit. Nagpe-press ako ng S. Tapos S ulit. Ito yung settings ng snap. Right-click mo to. Itong snapping. Tapos ito. Make sure mo na naka-snap function object. Tapos naka-check ng dalawang to. Yan. So, okay yan dito. Tapos, ito naman, edge. Yan. Titagan, shift, drag. Yan. Yan. Tapos, nagdagan ko pa. Kabila naman, kopya ko to. Gamitin yung polygon. Shift ko, drag ko ulit sa kabila. Yan. Tagay ko dito. Tapos, adjust. Nagamit ko is y-axis. Kapag makita mong naka-yellow siya, meaning yan yung activated na gizmo. Kumbaga y-axis lang. Hindi mo siya pwedeng magalaw sa X or Y kasi naka-activate na yung Y. So, di ba hindi siya mas-snap? Kailangan ko siyang i-press yung S para mag-snap siya. Yan. Tapos release ko ulit yung snap S. Gawin dito. X naman, access naman. Tapos ganyan. Shift. Yan. Ganyan na muna. So, pag okay ka na dyan, for example, may pala dito mali. So, ayusin natin dito para to. Snap ko dito, yan. Yan. So, okay na dyan. Lagyan natin ng texture. So, sa auto namin ditong nature na tinatawag. Tapos, meron ditong yan, mga soil, bear, yan. Ito yung gagamit ko yung soil bear 2. Depende sa inyo kung anong gusto nyong texture nya. So, yan, lagay ko dito. Once nalagay mo na siya, lagyan mo ng UV mapping. Yan. Make sure ninyo na, kasi hindi naman siya talaga makikita itong texture na to. Kailangan mo remove yung displacement nya. Ito. Yan, clear mo lang. Tapos, meron ba kayong forest pack. So, gagamitin ko dito is forest pack. Ito. Try ko dyan. Tapos magpunta ako sa kanyang library. Kasi meron dito. So, gagawin ko yung layered loan. Ito yun. Import. Yes. Hintayin mo lang content. Mag-load siya. Yan. Open. Palagi pa yung open yan. Hanggang sa mag-close to. Yan. So, tayo natin i-render Yan, parang ganyan. So, kapag okay ka na dito, for example, okay ka na dito, so wala ka na kailang palitan, so, start natin siya. Magdagdag na tayo ng mga halaman. Meron ako dito na-compile ng mga landscaping na usual akong ginagamit. So, ito na gamitan natin Alasin natin yung hindi kailangan. Yan. Import ko lang. Medyo matagal lang siya konti.
Plug-in pala to, yung max scene cleaning niya. Every time na may ilagay ka dyan, i-clean niya yung mga ini-import mong model para mawala yung animation na niya, settings niya. Kasi kapag meron siyang animation settings, tumatagal yung tumatagal yung bumibigat pala yung file mo. At ang mag-load ba. Tsaka kinakain niya yung memory ba. Ito, lagay ko dito. For example, dito sa layout. Dito pala. Pag ganito, dayain na lang natin. Ano to wag mo lang masyadong yung landscaping kasi padali lang, hindi ko na ako nag-iisip. Yan siya. Yan. Sa kabila. Kaya ko yan. Cancel ko. Kasi kapag hindi ko yan i-select yung grass, ganito siya. So, kailangan ko siyang cancel. I-remove yung selection ng grass. Yan. Yan siya. For example, yan. So, kapag okay ka na dyan, lagyan natin ng mga puno. Nasasabi ko paano mo set up yung puno. So, masyadong mataas yung iba, kailangan siyang ibaba o ilitan mo. Sa akin ibaba ko lang. Nasa sa inyo yan kung paano siya i-set up. Kaya natin tabunan yung likod. Yan. Bawasan ito. Yan. Naglaro ka lang ba? Tapos yung mga di natin sobra. Hindi na kailangan. So, once okay ka na dyan, copy natin to. Saan kayo dito? Anytime Inik ka na. Ito lang. Mirror natin. So, meron pala siyang box dito. So, wala natin lagyan ng mic na maliit lang. Ito mga shrubs ba. Yan. Yan. Minamadali ko kasi nabuk ko yung oras kasi habang tumatagal lumalaki yung file size ng recording natin kaya binibilisan ko lang para mawala pala yung grade kanina nakalabas. So press ko lang yung G, mawala yung grade. Tulad mo na randomize lang muna kasi para mabilis lang. Ikot natin para hindi siya maging ulit. Increase natin sa isang konti. Yan. So first na po kapag okay na dito sa landscaping natin na so tayo render. Pumigat siya mag-load kasi dami natin nilagay ng mga puno ba, mga ganun. Ang pinapakita ko sa inyo at least meron kayong idea ba kung paano siya i-set up sa 3ds Max. Kung meron kayong mga tanong, magdagdag na kayo ng comment sa baba sa Facebook natin o sa YouTube para at least kung paano masagot ko kayo. So ito na yan, ito na siya. So, kailangan din palang gumamit ng mga high polygons ng mga trees, tsaka plants, at mga kung ano man, para sa landscaping, para maganda yung labas ng ating rendering. Kasi, kapag gumamit kayo ng mga low res, gaya ng mga
meron kasi mga SketchUp model na or mga puno sa SketchUp na medyo low-res yung texture na ginagamit nila. So hindi siya maganda. So medyo hindi ko gustuhan yung background, kaya hayaan mo na. Ito lang muna. So sa ngayon to yung settings natin is wala natin ginalaw sa Corona settings. Standard lang. Pero pwede mo siyang i-on to in case na kung gusto mo taga siyang, for example, matulog kayo, on nyo lang to, yung noise level limit. Gawin nyo siyang 4 or 3%, tapos i-on nyo lang to yung denoiser niya para after ng rendering mawala yung mga noise ba. So ginagamit usually to yung denoiser kapag sa interior o kaya sa night scene, mga ganyan. Pero kahit na kasi kapag naka-on to, tsaka gumamit ka ng bump texture dito sa ginawa mong bahay, minsan nawawala yung ng bump texture niya kasi nililinis niya masyado, parang binoblur niya ba yung surface ng model. Yan. So for example, no, okay na kayo dito, medyo manoise pa kasi kaya natin ng time, so alam mo na, 2 minutes lang muna. Kapag okay na kayo dito, mag-photoshop tayo. So stop ko muna. Okay na to ha, for example. Tapos save ko siya. Hanap na kayo ng practice. Yan, JPEG. Kung gusto nyo walang background, no blue background, gawin lang siyang R0 pala. Magka-revision 0. Same sang PNG. Mawala yung background nyo. Yan, save natin. Kapag okay na ako dyan, kapag na-save na pala, open na Photoshop. So, open natin. Practice. Ito siya. Sa Photoshop naman, kapag gumagamit ka ng CC, Photoshop CC pataas, meron tong camera raw. So, minsan, ang ginagawa ko is, kina-convert sa smart object. Yan. Tapos, punta ako sa camera raw. Magagawa ng usual na ginagamit ko. Yan. Ito. So, printer na pala. Yan. So, ito yung isang nagamit ko. So, medyo may sanog pa rin na part. Try natin mawasan yung ano natin. Contrast ata. So, yan na muna. Basta, so, yan. Once okay ka na dyan, for example, no, lagyan sa konting exposure dito. Ang purpose ito parang ganito. Ano, yan. Ganyan yung effect. Saka, ginawa ko kasi itong smart object kasi kapag in case na meron kayong i-import uli, for example, no. Yan, kapag meron kayong bagong i-import, pwede nyo siyang gawin smart object ito, tapos yung kanyang filter, idadag nyo lang siya dun sa kabila para same settings pa rin kasi minsan, meron customer na magreklamo sa iyo kapag biglang nagbago yung kanilang output sa Photoshop sa kaso. So, hopefully meron kayong natutunan dito sa ating mabilisang 3D scene setup sa 3ds Max Corona. So, kung meron kayong mga tanong, pwede kayo mag-message sa akin sa Facebook o kaya sa YouTube. Thank you sa panonood.